Mga kauturan, mayong aga sa tanan-tanan. Ang aton nga topiko sa buong adlaw amo ang continuation sang fourth commandments nga nigasiling honor your father and your mother. Aton ini patpaton sa sining mga tinion kag ginaagda ko ang tanan nga mga nanay kag tatay kag mga kabataan sa pagpamati kay ini doktrina sang aton simbahan kag amo ini tudlo sang aton na Ginoong Hesukristo agod kita magmaayo sa sining kinabuhi kag aton madangat ang kaluwasan nga dayon. Sa pagsugod naton magapangadi kita kaupod sa kay Brother Paul Gailan. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Dios nga mahigugmaon, Amay sang bug-os nga katawhan, yari kami liwat karon magapamati kag magatuon sang imo balaan nga mga pagtulunan sang kamatuoran. Bahin sa pagtahod sang amon mahal nga mga ginikanan, kabay nga imo kami giyahan kag tudloan agud amon initanan lubos nga mahangpan. Bendisyon ni kag kaluoy kami subong imo mga anak nga magsunod kag magtuman kami sang imo kabubuton, maghigugma kag magtahod kami sa imo kag subong man sa amon mga pinalangga nga mga ginikanan. Kabay nga bangod sang imo kaayo, kami tanan magkilala sa imo subong amon mapinalanggaon nga Amay. Ginapangayo ini namon tanan sa ngalan sang imo anak nga si Hesukristo, imo anak nga bugtong nga amon Ginoo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, isa ka Dios kag hari nga wala sing katapusan. Amen. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kauturan, last week aton na patpat ang first part sang the fourth commandment nga honor your father and your mother. Kaya ginsiling naton last time nga ini ang honor nagyakahulugan nga obedience o among pagsunod, love ang pagigugma, kag reverence ang pagrespetar sa aton mga ginikanan. Kag dugang pagid ang pag-assist sa ila o pagtabang sa ila, especially sa ilang pagkinahanglan kung wala na sila sang ikasarang kag kung tigulang na sila. Ang forbidden dra o ang ginabawal dra sa sina nga fourth commandment nga mo ang sin or ang sala against sa filial labala nga isumpaon mo biyang imo nanay kag tatay kag ina siling sa Proverbs 20 verse 20 nga he who curses his father and mother, his lamp shall be put out in the midst of darkness. Kon pakamalauton mo ang imo amay kag iloy, ang imo suga mapalong sa kadudulman. Kag isa pagid ka sin amo ang sin of disrespect against them. Kon kitabla gina salikway naton sila sa aton nga hunahuna kag sa aton tagipusoon, o kon aton sila nga boyayawon ina sala man na, o kon paghambal tabla sa ila pasugo-sugo, o kon paisog-isog ina hindi maayo nga o nga buhat sang isa ka bata in relation sa iya nga nanay kag tatay, o kon sa aton na being bugal masiling naton nga mas mayo kita sa ila, mas mangranon, o kon mas maalam kita sa ila tapos gina put down ta sila, hindi man ina mayo kag ina isa kasala, o kon grabe ginakahuya ta sila kay sila tigulang na, o kon paralyzed, o kon nagamasakit, o kon guris na yung ilabayo te ina isa kapag pakuno-kuno kag isa ka sala kay dapat naton himayaon tani ang aton nga amay kag iloy pero aton nya ginasikway no. Halimbawa pag-abot bisang imong mga classmates bla Brother Paul, kita nilang imo nanay kag tatay nga daw kaluluoy dito sa higad kag wala na kailis, imbes nga ipresenta mo sila nga imo nanay kag tatay, siling mo yan sa imong classmates ari nga mo nga motsatso kag motsatsa dio ti lain-lain sila sing pamantiyan nagbinotig ka, which is the sin against the eighth commandment, thou shalt not bear false witness mo against thy neighbor. Kag sa fourth commandment pagid nga you fail to honor your father and your mother no.
ang malain tagid amo ang pagbato sa ila o kun amo ang pagpatupa sang kamot sa ila. Kay una-una naton kay mas kusog na kita sa ila, mas pagsik kag mas pag-grow sang sa ila, ti pwede na kita makabato. Mas lang gabi, mas taas na ko sing sakon tatay o kun mas baskog na ko siya, pwede na kami ka boxing ni perde na ni sakon. Ina shadow gid ka tiko kag sala nga tikang sang isa ka bata. Ang Ginoo nagatan-aw kag naghatag sang nagakaigo nga pina sa isa ka tinuga nga nagahimo sina. Sa Exodus chapter 21 verse 15. Pagapatyon ang bisan sino nga magpanakit sang iya amay o kon iloy. Si Moises ginpayagan sang Ginoong Dios nga ang bata nga nagasakit o nagabato bla physically sa iyang iloy kag amay pagapatyon. Amo ini ang seriousness sang sini nga commandment. Kag kun ang isa ka tawo bla wala nagabasa sa Biblia, wala nagapamati sa humili sang aton kaparian o wala man nagapamalandong kay iyayabi karon sige lang niya tan-aw sang DVD, CD, pamati sang FM nga mga music da. Tapos sige lang niya lagaw. Ti wala gid sing duog o kun bla space ang Ginoo sa iya. Kadugayan init pang ulo niya nagbato sa iya nga amay kag iloy. Ti siling sa Old Commandment sa Old Testament pagapatyon ang nagahimo sina. Kung sa aton nga panahon subong kay si Jesu Cristo gin perfect niya ang Old Testament sa New Testament nga ini actually ang pagbato sa iloy kag amay isa ka mortal sin. It is applied spiritually nga kung ang isa ka bata naghimo sina kinanglan na magpangayo sa sang kapatawaran sa iya iloy kag amay tapos magpangayo man sa sang kapatawaran sa Ginoo sa sakramento sang pagkonfesar kag maghimo sa sing maayo ang mga butang to repair the damage that has been done. Pero once nga nahimo ina sing bata mga katuran maski nag-ayo na ina nga pilas may igabilin ina gyapon nga scar kag ina magatublag sa konsensya sang ina nga bata tubtob nga siya nga buhi. That's why to avoid that kind of malady kinanglan nga i-porma nato ng aton konsensya kag ang mga nanay kag tatay magtudlo sang sa ila bata sang maayo nga mga pamatasan. Kag ang sin against obedience mga katuran nga kon magsugob lang aton nga ginikanan hindi kita magtuman even though ang sugo importante man no? Halimbawa masiling siya panghugas kada sa pinggan tapos hindi ka manghugas ng pinggan masiling ka damo ko assignments damo ko rason no o ko nang hugas naman sa pinggan pero kalabuka mga pinggan kag mga baso kag mga tasa ang mga kutsara kag tinidor kag tiliko kag kiliwi hindi na sa mayo nga pamatasan mga kauturan no o kon ang isa ka bata gamay pa kabalo na grumble bla no? Ga kumod no? Sa kun bla ginapagita niya nga against siya nagabato siya ngo para manatani siya nga kaayuhan pero pag-abot bla sang Lunes kay pakaubos man siya kay pangayo sa sing alawan sa iyang nanay kag tatay. Hindi siya pwede kay pa suplado kung pa suplada kay hindi siya pagkatagan sang iyang allowance. Pero pag nahatag na ganing allowance, balik naman siya sa dating ugali. Now, Brother Julius Espinosa, mayo kay nag-abot ka, tama-tama gini subong ginaistoryanta ang relationship blessing nanay kag tatay kag ang bata. Sabagay hindi ka pa man subong tatay no, bata ka pa man subong pero gamiistro ka na. So aton naton karon pag pamangkuton parte sa mga butang, parte sa panimalay bla. O kung ang isa pagid ka sala mga kuturan, ang isa ka anak bla, gina-disregard niya ang warning sang iyang iloy o kun amay o ang ilang advice. Gina-advise na nga hindi ka magbarkada sa sina nga mga bata nga mahilig magtinir sa hagwa sang balay kun gabi kag may ginahimo sila kag may ginaistoryahan sila maski ano lang na ilay mo ni kay sekreto mo wala na balance ang ilan nanay kag tatay mas mayo gina sila sing ginikanan mo nga pakadto address sila sa aton nga balay dire kay mo istorya
para kung ano man problema nyo, kami makatugda kag kami makabulig. Hindi iya kay kamo lang yung nag-solve sing problema nyo. Wala ka makaroon kwartada. Tayo na pag-solve nyo na. Solve nyo pang hold up sa ibang nga mga tao da o kung pangawat sang cellphone, hindi important, hindi mayo. Or kung korektahan lang isa ka bata, naga-offer sa sing resistance. Hindi na mayo mga kuturan kay ang iloy kag amaya gusto nila na iyang maayo ang aton dangatan. Dapat nga kung korektahan kita, nanan open kita. Of course, kinanglan ang parents hindi man magkorekta sa aton sa public nga mahuyan gabla. Timbes nga nagmayo ang relasyon sina, may remorse ang bata sina. Madumduman niya na nga ginpakahuyan siya. Kinanglan pakadton sa balay kag sa sekreto nga doog, istoryahan ang bata kag korektahan. Or may iban lang nga mga bata nga ginalalis pa nila yung ilang nanay kag tatay. Nga daw mas mahal lang bagit sinabla. Nga daw mas lang mo gani pila pa ya ka gatos ka sako nga bugas ang pagkakaunon sini bago makakumpara sa iya nanay kag tatay. Pero sila mo daw sinob lang nga manginalamon nga nagasupak gid. Kag nagapakatig sa ilang tagipusoon kag kumod-kumod. They are murmuring. Pero when it comes to finding a partner in life later on, ang nanay kag tataya maka-advise lang pero hindi sila makapuwersa. Halimbawa, Brother Paul kag Brother Julius, nga masling sila, ti kita Indian, kinanglan pangasawon mo Indian man, no? O kita insik, kinanglan pangasawon mo insik man. Kung di ka magpangasawa insik, wala inheritance. Ti kaluluoy man na mga kuturan. Subong niya nga panahon niya, hindi naman tiya siling nga daw ka maka-encounter lang sa sing aton nga nationality. Subong niya nga panahon niya global village niya mo. Kag maski sinulan da aton ma-encounter. Pero kung ano yan aton nga gusto, kag maayo man lang, hindi iya mag-upang. Hindi iya mag-discourage ang aton ng mga ginikanan. Unless abi nga ang pangasawon mo ba karon na prostitute o kon kawatan o kon si mabi aswang o kanibal. Di mag-upang ang parents. Siyempre kung maayo man lang mag-eskwela, maayo man lang batasan, graduate man, may tsura man, no? May pangitaan man sing trabaho. Di ano abi ang imo yung upang bilang amay o kun iloy, no? Hindi man niya ikaw yung magpakasal sina, ang anak mo man niya magpakasal sina. Anong imo matugda, Brother Julius? Parte sinising aton gina-istoryahan. Di correct man ay mo brother no nga mayara iban niya nga nagasiling nga dapat amo gini imo pangasawon no anak. Pero kung sabagay brother wala man sang ginikanan nga nagapakalain sa ila anak no. Pero dapat man i-consider nga ang balatsagon balas sang isa man ka anak. Brother nga ti syempre insakto man yung siling mo nga ti siya yang magpili ti siya yang kumbaga, mayara iba niya Muslim. Ti ako man niya yung maupod sini nga tao. Hindi man niya kamo nanay tag tatay. Ano bala? Si correct man na nga dapat ang parents no mag-intindi man sang balatsagon sang ilang nga bata. Hindi lang kay ang gusto nila para sila nga bata. Anong imo man sila nga Brad Paul? Mayo man brother nga pasugdan sang ginikanan ang gusto sang ilang mga kabataan pero ang kabataan dapat manila nga tandaan nga inaya ginikanan nila kag sila kabaloya sang palaabuton o kung sang pagpangabuhi diri sa kalibutan kun bala matarong o kung maayo ang imo nga pagdangatan sa ulihi pero wala ko nagasiling nga hindi sila ya pagpamatian kung mag-decide ka na. Ang punto ko brother Julius nga pamatian naton sila kag sundon naton kun maayo pero kung malain malang hindi naton sila pagsundon. Correct. Halimbawa na karon 18 years old pa lang sila. Tapos second year college pa lang amo nga panuigon mo. Tapos gusto nila yung magpakasal na. Kasi nila ti ari sa layi tayo sa layi sang simbahan kag sa layi sang civil court o kung sang society nga 18 years old pwede na magpakasal. Bilang ginikanan, nag-upang sila kay wala pa man sila yung trabaho. Kung magkaanak sila, sino hatag sing sustento dra, kundi mga ginikanan man. Dapat ang mga anak magkonsiderar man, hindi lang niya magsigi sing ila nga yung kaugalingon, yung kabubuton,
to the detriment of their lives. Amakon mo maguntat sila sa ilang pag-eskwela kag magtrabaho sila kay ginasiling niya sa Genesis kag ginasugo sang Ginoo mo. For this reason, a man shall leave his father and his mother, and the two shall become one. Ti kinanglan ko magpangasawa yang isa ka babae o kung isa ka lalaki, nalan may stable sila nga trabaho. Pero inang 18 years old lang wala sing stable nga trabaho, kag ang gwa sina kadugyan bulagay. Because it has been proven nga sa society naton subong nga kung bata ka ba kayo, financially, emotionally, physically, kag spiritually unstable ka, ti guba man agyapon ang marriage. Kag kung guba ang marriage, guba ang family, kag ina makakontribute sang sakit sa ulo sa aton sosyedad. Karon mga kauturan, magakadto naman kita sa duties of parents toward their children. Ang fourth commandment, besides requiring children to pay due honor to their parents, requires also the parents the proper fulfillment of many duties they themselves owe to their offspring. Kay aside nga sila ang gintunaan sang lawas kag dugo sa ilang mga anak, nga kinahanglan mag-provide sila sang physical nga sustenance sa ilang mga bata. Sila ginbutang man da sang Ginoo nga sila ang maggiya sang ilang mga pamilya. Sila ang direkta nga ginbutang dra. That's why kinahanglan sila maggiya man sang kalag sang ilang mga bata o kon mga panginahanglanon sang espirituhanon nga aspeto sang ilang mga bata. Kay may mga nanay kag tatay nga nauna nila ya bata lang nga bata kay bata mo pero wala sing obligasyon nga espirituhanon. Anong silimos na Brother Paul? Dapat gid man brother Ray nga guidance ang mga ginikanan sa pagtubo hindi lamang physical kundi spiritual na gid nga pagtubo sang mga kabataan. Agud nga ang aton man sosyedad magapangabuhi man sang malinong o kon matawhay. Kay kun sa pamilya brother Ray magasugod ang kinagamo, ano na lang ang matabo sa ulihi sang aton nga pungsod. Kung sa pamilya naton tama ya kag garot draya nagasugod ang pagbinahin-bahinay, ang pagsininggitanay, ang pagkinawatay sa sulod mismo sang aton panimalay ka kinawatay pakita. Dapat ang una gid nga manunodlo brother Ray amo ang ilang mga ginikanan. Inatod na nga kinahanglan tudloan sang ginikanan sing maayo nga pamatasan ang ilang mga bata. Tinoy matabo kun ang nanay kag tatay mo mismo ang may malain batasan. Brother Julius, ano matabo sina? Ti kung ang parents mismo amoy ang ulugtasan namnam na siling brother nga kabudlag padako sang ginikanan no. Pero kung matabo man gid nga amo na brother ti ang kabataan mismo talang-talang wala sila sing maayo nga pundasyon sila nga kaugalingon kay ang ilang nga nanindak-an hindi na amo mo. Correct. So kinahanglan gid nga obligasyon sang parents nga sila mismo mag-set sang mayo nga example sa ilang mga bata. Kag ang ina nga butang mahimo lamang kon sila pirmi bala simba, no? Kag they are prayerful. Kag kun anong yara sila nga tagipusoon, amo na ang ila ginhambal sila mga bata mo. So tudloan nila nga amo ni ang Dios nang gihigugma sa aton. Gusto niya nga magtinahuray ang isa kag isa. Magpalanggaanay, hindi sige away, kag hindi sige hisa sa isa kag isa kay may mga bata nga nagakaisa akon may toy blahalang panganan ng isa kwaon kag idalagan o kun ihaboy o kun itaguon ti tudloan sing nanay kag tatay nga hindi kinahanglan himo nina o kun may pag-away abi ang mga bata ina makita man da sing parents nga kung paano ang bata mag-adjust sa isa gisa mo. Siling sa mga counselors naton kag tudlo man sa simbahan nga hindi kinahanglan mag-intervenir dayon ang nanay kag tatay kay para kabalo lang ginawi man ang bata niya. Pero kung daw lain na gid nga naga physical na gid nga bata ga tikludanay desla karon kag habuyanay sing baso dati intervenir na. Pero kung may ikam sa disputes o kung sa ilang mga agreements, kay may mga bata, may mga oral agreements man sila mo. Maski sa ila man lang hampang kanina, bala na nila sinong nagdaya. Da kung wala, pabayaan na sila para makabalo sila mag-adjust sa isa kag isa. So, ang parents, pagkatudloan niya,
ilang mga bata, especially nga pagtahod kag labi na gid sa pagtahod sa Dios. Kag kinanglan nga hatagan sa nga good example ang mga bata para masunod si mga bata. Kay mga bata ni mga great imitators nimo. That's why gani ginasiling doon ni Saint Paul sa 1 Corinthians 11:1 nga imitate me as I imitate Christ. Amoy na yang according sa mga psychologist nga the very effective way of teaching is teaching by imitation or teaching by example. Brother Paul? Magsunod kamo sa akon halimbawa, subo nga ginasunod ko ang halimbawa ni Kristo. Ina teaching by good examples nga abla ko nung kadamo kita mga santos o kuno mga bata ginangalanan sa ngalan sa mga santos para mabalaan sing bata ang iya nga patron saint kag masunod niya ang kabuhi sina. Hindi siya magsunod sa kay sino na Britney Spears o kun kay sino pa ginang iba da Max Alvarado be excuse me. Te ina tuod yan, sikat man ang ilang mga tao na. Pero, pero kay Britney Spears, I hope nga, with the grace of God, mag-ayo man na siya. Kag ginabuligan man siya mo, pa-therapy man na siya. Kag gina-rehabilitate man siya. Pero kaluluoy lang iya mga bata. Kag kaluluoy man siya no. Kay ako nabatian do siya nga mga music na Brother Paul kag Brother Julius. Wala gida sing space ang Ginoo sa iya. Wala gid sa mention sang Ginoo da. Ang iya gina-mention ba mo kung sino? Iya lang iya kaugalingon. I, me, ako, no. I'm not a girl, I'm not a woman. Wa mo na iya. Te kadugo yan nangin proud siya no. Te nag-bumirang man na sa iya. Kag encourage kid nga kinanglan ang mga parents kung makasarang sila hatagan nila sang good education ang ilang mga bata, especially sa Catholic education. Kay sa Catholic education mabalaan ang mga basic prayers, basic catechisms, kag ang pagpanudlo sang simbahan. Brother Paul, may question ka? Ang masubo bla Brother Ray sa panahon subong, madamo iya sang mga ginikanan nga ang ilaya kabataan mo nagasagod sa ila sang nagligad to paglantaw ko sang TV kagamay pa ya sang bata iya ang nanay niya ara lang niya sila balay pero ang mga kabataan niya mo nagapatay-patay bakal bugas kag sudan sila. Di ina isa ka irresponsibilidad sa bahin sang mga ginikanan. Kay tungod na siling tablakay na hindi sila ready magpangasawa o kung pamana mo pero ginadusot nila ang ila kagulingon tungod sa ila kaulingon nga kailigbon nga kinanglan mga asawa gisla mamata gisla kay tungod amo niya ang normal kuno sa sosyedad. Te ina nga daan na sala nga move kay wala sila sang stable nga trabaho kag wala man sila iniskwelahan. Gi-expect sila yang ang bata nila mo magsagod sila. Ina siya do ina ka dako nga pagpigos sa mga bata nga wala pa na gani hinulungong sa kabuhi sa kalibutan. Inabla sa film da nga minsan lang sila bata kay kadamo sa mga bata sang ila ginikanan ti amo na yung ginapatrabaho against the law pa na mo, child labor na. Grabe, bata mo daya para masaguran ka gin pa maid mo to o kung gin pa boy mo to. Tapos kada bulan una ka pa to kadto sa ilang boss kag ilang mga landlord to nga kuha ka to yasing sweldo kag hindi lang yan sweldo kundi ubos-ubos gid nga sweldo nga way niya balon ang imo bata kaluluoy da nga trabaho nga daw wala katapusan kag hindi lang yan sweldo pagid kundi may advance pa ya may 2 months advance may 3 months advance ti kaluluoy di ang bata mga kuturan sining sang kutitser ko niya mo na yang nanay kag tatay nga sige utis sa akon di sige kadto kag kuha sing cash advance di nga wala pa gani man trabaho na ginapapuli ko na dayon yang ilang bata na. Of course, ang iya to yung katulong to sa balay to, hindi to yung bata, yung siling 8 years old or 9 years old, kundi mga mature niya blau, mga 18 years old, nga wala naman gi-eskwela, di gipangita ng trabaho. Now, mga katuran, kinanglan ang good Catholic education, kay inibla ang principle nga ang public school is the breeding ground of Protestantism, and not only Protestantism, but also atheism and secularism. Of course,
wala taman siling gina downgrade ang public schools. Kay importante man na kay tungkol sa kapigaduhon subong. Pero kinanglan ang aton nga mga teachers, kay nga aton mga principals man should see to it nga hindi lang ya mental education o kung na physical education ani igatudlo dira sa eskwelahan, kundi may spiritual education man. Kag kung may mga katigista dira nga nagkadto sa eskwelahan, hindi siling yang pagapugan o do mapiot bla sa mga schedule, kundi hatagan man sing panahon nga ligwabla nga mga bata maka-intra kag maka-participate kag maka-learn. Kay subong nga daan kajutay nang daan sa mga katikista, kay way man sweldo ang mga katikista mo. I hope kadugayan madamo lang mga tao nga mag-contribute para man sa ila, para lang sa ila pamasahe kag balon-balon man da kag kun piguson mag isla mapiot sila bisa eskwelahan nga daway man sing pag-asa nga magmayo ang ilang tudlo, ti ma-discourage nilang gid sila. That's why kita tanan nga mga tao bla mag binuligay, mag-concern sa kag-isa para man sa growth ng aton nga society kag sa growth ng aton nga simbahan.